Pinagtawanan nila Queen ang ating bida. Saka nagbanta ito ngunit hindi natatakot si Luffy. Kaya inutos na ni Queen na pumasok sila sa ring. Kinakabahan si Yogoro pero baliwala sa bida. Ang mga bata ni Queen ay hindi na makapaghintay na pahirapan si Luffy. Ayaw manood ng mga preso sa mangyayari. Pero inutusan sila ni Queen na panoorin kung anong mangyayari sa mga papalag sa kanila. Sumugod na ang napakaraming kalaban sa ating bida. Ngunit gumamit ito ng hockey kaya tumalsik lang ang mga pangit na ikinagulat ng ibang bantay. Kaya pinapasok ni Queen ang mga susunod na kalahok. Samantala napapanood sila ni Kawamatsu kaya umaasa daw siyang may iligtas nito si Yogoro. Kakatapos palang maligo nila Nami. Ngunit nagtungo sa loob si Hawkins para hanapin ang lahat ng mga may tato ng Crescent Moon sa paa. Nandoon din si Drake pero ayaw pumasok dahil si Soba Mask lang ang pakay niya. Natakot sila Nami dahil baka mahuli sila. Kaya nagtago sila sa likod ni Shinobu. Pinag-utos ni Hawkins sa lahat ng may Crescent Moon tato ay sumama sa kanila. Kaya nagtaka sila Nami kung paano nila ito nalaman. Isa-isang tinignan ng mga paa ng mga tao. Nang mapansin ni Hawkins sila Nami kaya naghanda si Robin. Subalit natanggal ang tuwalya ni Nami kaya natumba ang lahat ng kalalakihan. Si Sanji ay nandoon din pala kaya nag-nosebleed siya at tumama sa pader. Pumasok si X-Drake ngunit natumba din ito. Pero dahil ito sa idol na Germa 66 dahil nanggaling din pala siya sa North Blue. Nagkagulo ang mga tao dahil sa mga naganap. Kaya tatakas na rin daw sila Nami pero pipigilan sila ni Hawkins ngunit iniligtas sila ni Sanji. Maging si Drake ay inatake nito. Pag-atake ni Drake ay nakatakas si Soba Mask. Kaya sabay na umatake ang dalawa ngunit nakatakas pa rin si Sanji. Saka nagtungo ito kila Nami at iniligtas ang mga babae. Habang nasa ere ay sinabi ni Sanji na nahuli daw sila Beppo kaya gagamitin daw ang mga ito na trap para mahuli si Lo. Ngunit ngayon ay kailangan nilang mapigilan itong mangyari. Sumugod muli ang mga bantay pero napakagaan daw ng katawan ni Luffy mula nang matanggal ang Sea Prism Stone. Pinagsusuntok niya ang mga ito kaya talsik sila sa ring. Si Yogoro naman ang inatake ng mga ito kaya sinuntok sila ni Luffy. Sa kabila nito ay naisip ng bida na meron pa rin kulang. Nang maalala kung paano tinalo ni Rayleigh ang malaking elepante kaya nalaman na niya ang gagawin. Samantala sa Ringo sa silangang bahagi ng Wano ay pinatay ng isang lalaki ang isang samurai. Dahil nangongolekta pala siya ng mga sandata. Ngunit hinarang siya ni Zoro dahil kinuha din daw nito ang espada niya. Giit ng lalaki na kung hindi siya aalis ay kukunin din ng dalawa niya pang espada. Pero balak pala ni Zoro na kunin ang mga nakolekta niya dahil kinakailangan nito sa pag-aaklas kaya naglaban ang dalawa. Patuloy pa rin sa pagsasanay si Momo. Samantala gutom na si Olen sa paglalakbay. Kaya naman pinag-iintirisan niya na si Chopper. Sinabi ni Otama na hindi magtatagal ay makakakain na rin siya ng masarap na sweet red bean soup. Nang malaman ni Olen na paborito din ito ni Otama ay nagkasundo ang dalawa. Ngunit naglalaway pa rin siya kay Chopper. Samantala ang reindeer ay kinakabahan sa sinabing kasinungalingan. Pero totoo palang merong red bean soup sa udon dahil paborito din ito ni Queen. Gumamit na ng armament si Luffy. Saka pinagsusuntok niya ang mga kalaban sa ring. Pero hindi pa rin masaya si Luffy dahil hindi daw ganon ang itinuro ni Rayleigh. Kaya muli niyang inalala ang tinuro nito para matalo si Kaido. Giit ni Daifugo na pwede naman niyang tapusin agad si Luffy. Sagot ni Queen na kailangan nilang pahirapan muna si Luffy para sumuko na ito at mamatay ng miserable. Pagkatapos ay nanghingi ulit siya ng red bean soup. Para kay Luffy ay practice lang ito kaya handa na daw siya. Kaya tinawag ni Queen ang gifters. Ang una ay si Batman. At pangalawa ay si Gazelman. Pero natuwa pa ang bida nang makita sila. Saka naghanda ang bawat panig sa labanan. Nang magsimula ay pinagtulungan ng dalawa si Luffy. Subalit lahat ng atake nila ay napipigilan ng ating bida. At nasuntok pa nito sa mukha si Gazelman. Kaya umatake si Batman pero hindi niya matamaan si Luffy. Tapos sumugod ang Straw Hat at pinigilan ng mga palaso. Saka sinuntok niya si Batman ng napakalakas hanggang sa tumalsik ito. Kaya panalo na naman si Luffy. Pero hindi pa rin daw tama ang atake na nagawa niya. Patuloy pa rin na kinakalaban ni Zoro ang bandido na hindi daw naniniwala na nakilala nito si Ryuma. Muli itong umatake kaya tumalon si Zoro at nagtama ang mga sandata. Habang naglalaban ay sinabi ng lalaki na walang karapatan si Zoro sa maalamat na espada ni Ryuma dahil ito ay kanilang national treasure. Pero babawiin pa rin daw ni Zoro ang Shusui Sword. Ngunit sa pagsugod ng kalaban ay sumigaw ang isang babae kaya muntik nang mapatay si Zoro. Samantala sa likod ay may nanghihingi ng tulong. Ito pala ay sila Komurasaki at ang alalay nito. Dahil hinahabol pala sila ng isa pang kalaban. Ngunit sa tamang pagkakataon ay nailigtas sila ni Zoro. Tapos umatake din ng isang bandido kaya dalawa na ang kalaban. Napag-alaman na ang lalaki ay isang wanted din pala sa capital na si Hito Kirikamazo. At nais lang daw nito na patayin ng batang tawa ng tawa. Alam ni Komurasaki na nagtatrabaho ito kay Orochi. Kaya ibibigay daw ng dalaga ang lahat iligtas lang sila ni Zoro.
Giit ng binata na nais niya ng alak at pagkain at agad naman silang nagkasundo. Nagpaikot-ikot si Kamazo para patayin sila, ngunit nakipagsabayan si Zoro sa kanya. Saka sumugod ang binata kaya pinaulanan ng atake at muling nagtama ang mga sandata. Tapos muli na naman itong nagpaikot-ikot, at saka nakagawa din ito ng isang tornado. Kaya naman matapang na sumugod si Zoro para pigilan ito. Seryoso na ang swordsman kaya tinanggal ang balabal. Tapos napangiti pa siya dahil excited sa labanan. Nang mahulog ang balabal ay sumugod ang dalawa at muling naglaban ang kanilang mga sandata. Nagpatuloy sila sa napakatinding bakbakan sa gitna ng mga nyebe dahil halos magkapantay talaga ang kanilang mga lakas. Pagkatapos talunin ni Luffy ang mga nakalaban ay naghahanap pa siya ng mas malakas para sa kanyang practice. Kaya ang susunod na kalahok ay isang cute na oso na si Bearman. Napaka-cute din ang buntot nito pero ang nasa loob ay isang mama. Umatake ito sa bida gamit ang kuko at pinagsusuntok ni Luffy ang kanyang tiyan pero hindi nasasaktan kaya tumakas muna ang bida. Ngunit natuwa pa si Luffy dahil maganda itong gawing punching bag. Sa pag-atake nito ay gumamit ng haki ang bida. Saka inihanda ang kanang kamao at sinuntok ito sa sikmura. Kaya bumagsak ito at si Luffy na naman ang panalo. Pero hindi pa rin daw nagagawa ng bida ang tamang teknik. Nakipagkita kay Kin naman ang mga mink dahil isang malaking problema na nalaman ng mga kalaban ang tungkol sa Crescent Moon. Kaya naman tinutugis ang mga samurai na merong ganitong tato sa paa. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita ni Tonoyasu ang flyers at nalaman niya kung anong ibig sabihin nito. Samantala napakarami ng nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ni Komurasaki. Kaya sinabi ng tauhan ni Kyoshiro na ikakansela na lang nila ang lamay nito dahil baka magkagulo dahil sa sobrang emosyonal ng mga tao. Dahil may mga galit sa kanya dahil sa ginawa nito sa superstar ng Wano. Alam daw ni Kyoshiro na isa pa sa ikinakagalit ni Orochi ay ang tungkol sa flyers. Dahil sa mga nangyari ay hindi pa rin lumalabas ng silid ang Shogun. Samantala pinipigilan naman ni Shinobu na iligtas ni Lo ang mga tauhan dahil siguradong patibong ito. At iniisip din ng ninja na ang mga bata ni Lo ang nagsabi ng kanilang mga sikreto. Samantala si Sanji ay bukol-bukol ang mukha dahil sa bagbog ni Nami dahil nakita niya ang katawan nito. Giit ni Shinobu na kailangan nilang patayin ang mga nahuli dahil ganito ang way of the ninja. Dahil hindi na rin sila magkakaroon ng iba pang tsansa. Sinabi naman ni Kanjuro na kailangan nila ang tulong ng bawat isa upang matupad ang hiling ni Oden. Pumasok si Tonoyasu sa loob at nakilala nito kaagad sila Shinobu at Kanjuro. Saka nito pinakita ang hawak niyang flyers. Nagpatuloy sa napakatinding bakbakan sila Zoro at Kamazo. Umatake ito ngunit nakakaiwas ang swordsman, saka tumama ang mga sandata at tumalon, tapos nagtama ang kanilang mga atake kaya yumanig. Sumugod din ang bandido sa dalawa kaya umiwas ang mga ito. Ngunit dahil dito ay natusok si Zoro ng kalawit. Pero hindi niya ito mahugat kaya iniwan na lang niya ang sandata sa katawan nito. Saka kinuha ito ni Zoro upang gamiting pangatlong sandata. Tapos nagpalabas ng napakalakas na aura. Natakot ang kalaban kaya umatake ito ng umatake. Ngunit sumugod na si Zoro ng napakabilis at umatake ito ng napakalakas sa killer. Kaya naman natalo na ito. Napahanga si Komurasaki sa lakas na ipinakita ng binata. Ang kalaban niyang bandido ay kinuha lang ang sandata saka ito umalis. Saka naman nakaramdam ng gutom si Zoro kaya bumagsak ito. Tuwang-tuwa ang mga bantay sa labanan. Maging si Kawamatsu ay nais daw sanang sumali. Nang dumating si Alpaca Man dahil siya ang kasunod na kalahok. Dumating din ang isang Armadillo Man patungo sa ring na may dalang mga pistol. Pero natuwa pa ang bida dahil maganda daw siyang punching bag. Giit nitong may Sea Prism Stone ang mga bala niya. Saka sinabi ni Luffy kung ano ang gagawin nito. Pinagbabaril nito ang matanda. Saka umiwas sa laway ng alpaka, at pagtalon ay tinamaan niya ito sa mukha. Kaya naisip niya kung nakikita ba ng bida ang future. Pinagbabaril din ito si Luffy pero hindi matamaan. Muli siyang gumamit ng hockey at sinabi sa matanda na umilag. Kaya tinira siya ng mga laso ng alpaka. Si Luffy ay hindi pa rin matamaan. Saka ginamit niya ang hockey para labanan ang mga bala nito na tumatalsik sa mga kasamahan. Tapos gumulong siya at walang tigil na hinabol ang bida. Ngunit pagsuntok niya ay talsik ito pero hindi pa rin tama ang nagawa. Saka siya sumugod at umatake pero hindi gumana ang plano. Hinahabol naman ni Alpaca Man si Yogoro. Kaya iniligtas ito ni Luffy mula sa kalaban. Saka matapang na sumugod si Luffy sa mga kalaban. Samantala sa bayan ay ikinulong nila Fukarokujo ang mga rebelde. Nang ikulong nila ang isang binata ay sinabi nitong wala naman kinalaman ang kanilang tato. Kaya pinakita ni Fukarokujo ang flyers na may Crescent Moon. Samantala kahit na pinahirapan ay hindi pala nanggaling kila Beppo ang impormasyon tungkol sa Crescent Moon. Sumugod si Alpaca Man sa Straw Hat gamit ang espada nito. Si Armadillo Man naman ay pinagbabaril sila pero nagte-teleport ang ating bida.
Sunod ay sumakay si Alpaca kay Armadillo. Saka umikot sila ng magkasama habang umaatake sa buong paligid. Kaya napatakbo na lang ang bida, samantala panay ang lamon ni Queen. Habang hinahabol ay tumalon bigla si Luffy at sinuntok ang mga ito. At dahil umiikot ay nag-init ang kanyang kamao. Ngunit napatalsik pa rin ang dalawa. Pero hindi pa rin daw nagawa ng bida ang teknik dahil kailangan niyang matutunan ito para matalo si Kaido. Samantala nagising si Zoro sa isang silid, kung saan nandoon din sila Komurasaki na nag-aalaga sa kanya upang magpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Ngunit nais pa rin hanapin ni Zoro ang kumuha ng kanyang espada, pero pinipigilan siya ng dalaga dahil malubha ang kanyang sugat. Kaya nagpahinga na lang si Zoro at nilagyan ng bata ng langis ang kanyang sugat. Kalaunan ay kumain na si Zoro upang mabawi ang lakas. Saka nalaman niya mula sa dalaga na ang pangalan ng bandido ay Gyokamaru. Tinanong ni Zoro kung bakit sila hinahabol ng Grim Reaper. Sagot ni Komurasaki na ginalit kasi nila ang Shogun. Kalaunan ay sinabi ng dalaga na hinahanap niya ang kanyang kuya na si Momonosuke dahil ang tunay niyang pangalan ay Kozuki Hiyori. Nagulat si Zoro sa kanyang narinig. Saka tinanong din ni Hiyori kung maayos din ang kalagayan ngayon nila Kinemon. Nag-alala si Zoro dahil naririnig ni Otoko ang kanilang usapan. Ngunit close na close pala ang dalawa dahil para na silang magkapatid. Sa flashback ay nakita daw mismo ni Hiyori kung paano naglaho sila Momo. Naiwan daw siyang mag-isa, mabuti ay iniligtas siya ni Kawamatsu. Labis daw siyang nalungkot sa mga nangyari ngunit pinapasaya pa rin siya nito. Mula noon ay si Kawamatsu na ang nag-alaga sa kanya. Pero nang 13 gulang daw siya ay nagkahiwalay sila nito. Tinanong niya pa sa binata kung sino ang mga kasama nila. Nagulat siyang kasali din sa pag-aaklas sila Dogstorm at Cat Viper. Kaya tuwang-tuwa siya dahil akala niyang namatay na ang mga ito. Binilang ni Zoro ang members ng Akazaya 9. Ngunit hanggang ngayon ay kulang pa rin sila ng 3. At ito ay sina Kawamatsu, Denjiro, at Ashura Doji. Nakakuha din pala si Hiyori ng mga flyers nila. Giit ni Zoro na nahuli ang marami nilang kasapi kaya nakakabahala ang magaganap. Nagpapahinga na si Zoro, ngunit nagtawa na naman ang dalawa kaya naiinis siya sa mga ito. Gayunpaman ay nakatulog din ang binata at si Otoko. Kaya nilagyan sila ng kumot ni Hiyori. Nais daw ipakita ni Yogoro kay Luffy ang kanyang kakayahan. Kaya sumugod ito at sinabi ni Luffy sa kanya ang direksyon. Dahil pinagsuspetsahan ni Shinobu ang crew ni Law ay nagkaroon ng lamat sa kanilang samahan saka sila nito iniwan. Dahil dito ay naisip ng dalawa kung anong mangyayari sa plano. Giit ni Usopp na hindi nila masisisi kung sinabi nga nila Beppo ang plano. Dahil kahit sila ni Nami ay aamin din kapag pinahirapan na sila. Dumating doon ang mga lalaking masusungit. Giit ng matanda na pinalayas ang mga ito sa kapital. Ang isa ay si Bungo na sinusunog ang mga bahay dahil mahilig siya sa apoy. Ang isa naman ay si Bongo na nagbebenta ng mga kahoy kaya ang sinusunog ng kasama ay binibentahan niya. Ang isa pa ay si Bingo na pinagsasamantalahan pa ang mga biktima ng sunog. Pero nang mahulog ang loob nila kay Komurasaki ay niloko sila nito hanggang sa maubos ang kanilang mga kayamanan kaya napatalsik sila sa kapital. Naalala naman ni Usopp na ito ang mga lalaking nais patayin si Komurasaki habang naglalakad patungo sa palasyo. Samantala habang natutulog si Zoro ay niyakap siya ni Hiyori. Sinabi ni Luffy ang kailangan gawin ng matanda kaya nakaiwas ito. Tapos sumugod siya at gumamit ng kakaibang haki kaya naman labis na napinsala ang katawan ng kawawang alpaka. Dahil dito ay nalaman ng mga kasamahan na ito pala ay si Yogoro the Flower. Saka sinabi nitong matutulungan niya si Luffy na matutunan ito kaya natuwa ang Straw Hat. Ngunit pagkatapos nito ay labis na napagod ang matanda dahil mahina na ang kanyang katawan. Kaya binaril sila ngunit nakailag ang dalawa. At matapang na sumugod ang bida saka sinabi ng matanda na kailangan niyang maramdaman ang pag-agos ng hockey. Pero masyadong gigil si Luffy kaya hindi pa rin na perpekto ang teknik. Kaya naman naghahanap pa siya ng malakas na kalaban. Kaya pinag-utos si Queen na sumugod ang mga alagad. Ngunit matapang silang sinugod ng ating bida. Halos mamatay na daw si Olen sa sobrang gutom. Nang lumapit siya sa ulo ng buwaya ay natakot ito kaya mas bumilis ang takbo. Tapos kinabahan na naman si Chopper dahil tinititigan siya nito habang natatakam. Giit ni Tonoyasu na dahil sa flyers nila Kinemon ay nais na rin niyang sumali sa pag-aaklas. Nagtataka sila Sanji kung ano ang koneksyon nila kay Tonoyasu. Pero maging sila Shinobu at Kanjuro ay walang ideya na siyang ikinagulat nila. Umilag si Luffy at pinagsusuntok ang mga kalaban para matutunan ang teknik. Pero kahit napakarami niyang natatalo ay hindi niya pa rin ito magawa. Inalagaan ni Tonoyasu ang isang matanda saka nag-iwan pa ito ng pagkain. Saka lumabas siya at pinasaya ang mga tao doon. Tapos namigay pa siya ng mga nuts. Naisip nila Usopp
shop na maraming kinikita si Tonoyasu. Pero sinabi ng matanda na mga nuts lang ang pinapasahod dito. At ang nag-iisa nitong anak na si Otoko ay ibinente sa capital. Inabot na sila ng gabi pero hindi pa rin natatalo si Luffy kaya gusto niya pa ng kalaban. Kalaunan ay nakaramdam siya ng gutom pero hindi siya binibigyan ng pagkain. Nagtanong ang matanda kung bakit gusto niyang matalo si Kaido. Bago siya sumagot ay pinatulog niya muna ang mga bantay gamit ang malakas na haki. Saka pinaliwanag na si Kaido ay isa sa 4 Emperors of the Sea. Kaya kailangan niyang mapatumba ito para maging King of the Pirates. Naalala ni Yogoro si Gold Roger dahil nagpunta daw ito noon sa Wano. Nang biglang may dumating na mga putik sa likuran ng matanda. Saka nagpakita si Raizo na nasa loob ng katawan ni Karibo. Kaya nagtaka si Yogoro dahil akala ay patay na ito. Giit ng ninja na dahil ito sa kapangyarihan ni Toki. Nagagalit naman si Luffy dahil susi pala ng Sea Prism Stone ni Karibo ang nakuha ni Raizo. Giit ng pangit na kakampi na siya ngayon sa Straw Hat Pirates dahil nagbago na daw siya. Agad namang naniwala ang bida na ipinagtaka nito. Kaya naisip niyang baka niloloko siya ni Luffy. Giit ni Yogoro na tinanggap na niya ang kamatayan sa kulungan pero mabuti ay nalaman niya ang katotohanan. Kaya naman nais niyang sumali sa pag-aaklas na ikinatuwa ni Raizo. Giit ng matanda na meron pang 4 na ganitong klaseng kulungan na maraming mga preso na pwede nilang maging kakampi. Lalo na at nandoon din ang mga Yakuza boss na sumuporta kay Oden. Kaya naisip ni Luffy na pwede niyang gawing kakampi ang lahat ng mga preso doon. Sa kanilabas si Karibo ang malaking kaldero na puno ng red bean soup. Samantala si Olan ay namamatay na sa labis na gutom. Sa kalaliman ng gabi ay pinapahirapan si Tonoyasu para umamin kung sino siya. Giit ng matanda na siya si Ushimitsu Kozo pero ayaw paniwalaan at nang lumabas ang kanyang buhok ay nakilala ito ni Fukarokeju. Kinabukasan ay ibinalita na nahuli na si Ushimitsu Kozo. Ibinalita din ito ni Fukarokeju sa Shogun pero nagdadalamhati pa rin ito kay Komurasaki. Giit ni Fukarokeju na mabuti na rin na hindi nakatakas ang isang umalipusta sa Shogun. Saka sinabi ni Orochi na wala siyang pake kay Ushimitsu Kozo dahil nagdadalamhati pa siya kay Komurasaki. Ngunit sinabi pa rin ni Fukarokeju ang tunay na pagkatao ni Ushimitsu Kozo na ikinagulat din ng Shogun. Bumalik ito sa human form at natakot sa kanyang nalaman. Saka pinag-utos sa patayin ito at ipakita sa publiko para hindi pa marisan. Dumating si Kyoshiro at sinabing gaganapin sa Flower Capital ang lamay ni Komurasaki kaya nakahanda na sila sa kaguluhang maaaring maganap. Tumawag si Kaido kay Queen sa balitang namatay na si Komurasaki. Kaya pati si Queen ay naiyak sa balita. Samantala sila Luffy ay busog na busog dahil sa napakaraming red bean soup. At natatakot ang mga bata ni Queen na sabihing naubos na ang paborito nito. Nag-aalala sila Raizo kung paano lalaban sila Luffy sa ganitong kondisyon. Samantala pinag-utos ni Queen na ihanda ang light scroll para kumonekta sa Flower Capital. Kasalukuyan naman na naglalaban ng mga bata ni Kaido at ang mga bata ni Ashura Doji. Nangako si Hold'em na tatapusin sila dahil sa napakaraming mga ninakaw na kagamitan at pagkain. Kaya tinalo nito ang maraming bata ni Doji. Saka sumugod siya at kinapitan ng sandata ng samurai. Tapos muling nagtama ang kanilang mga espada. Nag-aalala si Carrot dahil sila talaga ang nagnanakaw ng mga pagkain at kagamitan. Giit ni Wanda na kasama talaga sa plano ang ma-frame up si Doji. Tapos si Doji din ang sinisisi ni Hold'em sa ginawang pagsuntok sa kanya ni Luffy. Kaya naglagay ito ng apoy sa kanyang sandata at umatake ng umatake sa samurai. Tapos pinaikot-ikot kaya nagkalat ang apoy sa paligid. Dahil ang pakay niya pala ay sunugin ang buong lugar para mawala ng base sila Doji. Dahil dito ay pinag-utos ni Shutenmaru na tumakbo sila sa Bakura. Hindi akalain nila Wanda na aabot sa ganito kaya magre-report daw sila kay Kinemon. Naawa naman sila Dogstorm pero giit ni Kinemon na kailangan nila itong gawin. Kaya maglalakbay na rin sila patungo sa Bakura Town upang muling iyain sa pag-aaklas si Doji dahil kalaban na rin ito sila Kaido. Samantala pagpasok ni Brook ay nakita niyang nakayakap si Komurasaki kay Zoro. Nang magising si Zoro ay hindi niya rin alam ang nangyari. At nang magising ang dalawang babae ay natakot sila sa Soul King. Naiinggit daw si Brook kay Zoro. Pero wala daw alam ang swordsman sa sinasabi niya. Tinanong naman ng dalaga kung nagustuhan ba ito ni Zoro. Sinabi din ni Brook na ngayon daw ang libing ng pinakamagandang babae sa Wano na si Komurasaki. Pati si Ushimitsu Kozo ay nahuli din. Ang tunay na pangalan daw nito ay Tonoyasu na sikat sa Abisu Town. Nag-alala si Zoro at pati na rin si Otoko sa narinig. Saka biglang napatakbo ang bata kaya sumunod ang dalaga. Pero hinabol din sila ni Zoro. Naiiyak si Otoko dahil tatay niya pala ito. Samantala si Tonoyasu ay kinuha na para sa execution. At pinigilan ni Zoro ang bata pero nais daw nitong iligtas ang kanyang ama.
Napakaraming tao ang dumalo para makita ang huling sandali ng superstar na si Komurasaki. Pag dumating daw si Orochi ay isasagawa na ang execution ni Tonoyasu. Pinapanood din ni Queen ang kaganapan gamit ang screen. Nakita niyang naglalakad si Tonoyasu patungo kung saan ito papatayin. Saka itinali ito pero nakangiti pa rin. Inangat ang poste kaya nakita ng mga tao ang bayani ng mga mahihirap. Napapanood din ng mga kasapi ng Straw Hat sa Abisu Town ang nangyari kay Tonoyasu pero nagtatawanan pa ang mga tao. Saka may naalala daw si Kanjuro sa hairstyle nito. Samantala si Lucky naman ay kumikilos na para hanapin si Doji. Nang mapadaan si Kin naman ay nakilala niya rin ang lalaking nahuli. Maging si Yogoro ay nagulat sa kanyang nakita sa screen. Dahil ang lalaki noon ay isa daw pinuno sa kalapit bayan. At ang tunay nitong pangalan ay Shamatsuki Yasui. Hindi rin matanggap ni Kin naman ang pangyayaring ito. Nang makilala siya ng mga tao ay nakiusap ang mga ito na itigil ang execution. Pero tila hindi alintana ng matanda ang sasapitin. Sa nakaraan ay isang magiting na samurai si Yasui. Napag-alaman na magkaibigan pala sila ni Oden. At iniisip din ni Oden na si Yasui ang susunod na magiging shogun dahil pinalayas na siya ng kanyang ama. Pero sinuntok siya ni Yasui dahil si Oden lang daw ang tagapagmana ng trono. Ngunit mas nais daw maglakbay ni Oden sa karagatan. Kaya binanata na naman siya ni Yasui. Sa kasalukuyan ay natutuwa si Yasui dahil naaalala pa rin siya ng mga tao. Nagmamadaling tumakbo si Otoko para iligtas ang kanyang ama. Subalit binaril na ito ng isang beses. Pero tumatawa pa rin. Giit ni Daikoko na ang kaso ni Yasui na paglapastangan kay Orochi ay may katumbas na kamatayan. Dito ay inamin ni Yasui na hindi talaga siya si Ushimitsu Kozo. Napakaraming mga tao ang patungo sa Flower Capital kaya hindi sila mapigilan ng mga bantay doon. Samantala nakigulo din ng Straw Hat Pirates. Mapapahamak ang matatanda kaya pinigilan ni Robin ang maraming bantay doon. Kaya naisip nila Drake at Hawkins na maaaring mapinsala pa sila dahil sa pag-broadcast ng execution ni Yasui. Sinabi ni Yasui sa mga tao na pagmasdan ng kagandahan ng Flower Capital na siyang pinaghirapan ng Kozoki clan. Kaya wala daw maipagmamalaki ang engot na kasalukuyang shogun. Dagdag pa nitong kahirapan lang ang dulot ni Orochi sa kanilang bansa. Kaya nang gigigil ang shogun habang nasa biyahe. Tuluyan nang napaiyak sila Dogstorm at Kinemon pati na si Yogoro. Si Otoko ay umaasa pa rin na makakaligtas ang ama. Samantala si Shutenmaru ay nagtungo din sa capital dahil nais patayin si Holdem. Nang makita niya ang matanda ay nakilala niya rin ito. Tapos nagsinungaling din si Yasui na siya ang gumawa ng mga flyers upang tumigil na sa imbestigasyon ang mga kalaban. Dumating na din sila Kinemon. Kaya kinausap na sila ni Doji. Sinabi din ni Yasui kung gaano ka walang hiya si Orochi dahil inagaw nito ang trono sa Kozoki clan. At dahil kakampi nito si Kaido ay wala silang nagawa. Dagdag pa ni Yasui na isang duwag talaga si Orochi dahil ikinulong nito ang mga taong may tato ng Crescent Moon kahit na isang prank lang ang flyers na pinakalat niya. Ngunit ang totoo ay sinabi niya ito para pakawalan ng mga magiging kasapi sa pag-aaklas. Dumating na rin doon si Orochi na galit, ngunit tinukso-tukso pa ito ni Yasui. Samantala si Kaido ay nanunood lang dahil nagiging interesante na daw ang kaganapan. Hinahabol pa rin nila Zoro si Otoko. Sinabi ni Kinemon kay Doji na nalaman ng mga kalaban ang plano nila. Pero dahil kay Yasui ay matutuloy na nila ito. Binago din pala ni Yasui ang simbolo upang mabago ang lugar ng tagpuan. Kaya naman hanggang dito na lang daw ang maitutulong niya upang maituloy nila ang himagsikan. Naiinis na rin ang ibang sundalo ng Shogun dahil sa mga katang-isip nito. Nang maghanda sa pagbaril sila Orochi ay kumanta-kanta na lang si Yasui habang naghihintay ng kamatayan. Sa katuluyan siyang pinaputukan ng mga ito hanggang sa pumanaw. At ang tanging hiling niya ay matupad ang kahilingan ni Oden. Sa nakaraan ay ipinakitang nahuli nila Yasui ang Akazaya 9 dahil sa pagnanakaw. Pero pinag-utos na pakawalan ng mga ito. Tapos binigyan pa sila ng maraming salapi dahil para naman ito kay Oden. Saka pinag-utos na mag-aral sila ng mabuting asal upang hindi sila maging kahihiyan kay Oden bilang mga retainers nito. Nagpatuloy ang pagpapaputok hanggang sa mawalan na ng buhay ang matanda. Nang dumating si Otoko ay naalala niya ang masasayang alaala kasama ito. Saka humingi na lang siya ng tawad sa kinailangan niyang gawin. Kalaunan ay dumating na rin ang mamamayan ng Abiso. Kaya nakita nilang nahulog ang bangkay ng kanilang itinuturing na hero. Dahil sa pagkamatay nito ay nalungkot ang lahat ng mga tao. Samantala si Zoro ay naguguluhan dahil tumatawa at umiiyak ng sabay ang mga tao na labis niyang ikinagalit. Maging si Otoko ay tumatawa at umiiyak din kaya nagalit siya pero pinigilan ng dalaga. Dahil ang mga tao sa Abiso ay palagi daw tumatawa pero ngayon ay umiiyak din sila. Ang dahilan daw ay ang dinalang prutas doon nila Kaido at Orochi na tinatawag na smile.